Casimero Cuadro Alas sobrang sinusuportahan ngayon ng mga Filipino fans na maikasa ngayong taon ng laban kontra kay Naoya Inoue. And well guys, bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po. And always pong pahit ng notification bell para updated kayo sa ating mga daily boxing update. Matapos nga po kasi ang hindi katanggap-tanggap na pagkatalo ni Marlon Tapales kontra dito sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, ngayon ang sumusuporta, yung dating mga bashers po ni Casimero, sobrang sumusuporta na po ngayon. Marami po nagsasabing mayabang itong si Casimero, angas ng Pinas, pero marami pong napatunayan. Ibig sabihin yung pagiging maangas ni Casimero may patutunguhan at may talagang napapatunayan. Hindi daw po kagaya ng kay Marlon Tapales, no, tatahitahimik, pero yun pala pera-pera lang ang gusto sa laban. And very obvious naman, nakita nyo ng live yung laban kung paano ganun-ganun natalo itong si Marlon Tapales. At dahil nga po inaasahan natin by 2024 ay ilang mga bigating kumpanya po ang magi-sponsor para lamang matupad ito nga pong sinasabi natin na big match between Casimero Cuadro Alas at Naoya Inoue. Dahil nga po kahit wala sa top list priority ng Naoya Inoue kampo, no, itong laban nga po, itong si Casimero Cuadro Alas, pwede po yung may angat sa top priority list ni Naoya Inoue. Dahil nga po kapag sinuportahan niya ni Bob Arum at ng Manny Pacquiao Boxing Promotion, automatically magkakasundo po yan. Malaking halaga nga lang po talaga ang kinakailangan. At dahil alam naman natin kakatapos lamang ng pahinga o ng laban nga po ni Naoya Inoue dito kay Marlon Tapales, pwede na po siya agad lumaban itong si Naoya Inoue. Hindi naman siya ganun talaga na puwersa, nabugbog. Ang nabugbog ng husto ay si Marlon Tapales dahil nga po nagpabugbog. Yun po ang sinasabi natin. Pinagtatanggol naman ng ilang mga fans ni Marlon Tapales yung naging laban at sinasabi imposible daw imposible daw nabenta yung laban dahil na talagang bugbog na bugbog itong si Marlon Tapales, no, at si Naoya Inoue daw kahit paano may mga tama din. Pero kung makikita niyo yung round 10 sa naging laban nila, hindi naman talaga tinamaan ng solid ito si Marlon Tapales, pero bumagsak po, na knockdown siya doon, which is yun po yung nasilip na butas ni Casimero Cuadro Alas. So ngayon po may mga nagsasabi gaano daw ba kasigurado itong si Casimero na kaya niyang talunin itong si Naoya Inoue. Well guys, ito po sinasabi ko, yung naging laban po ni Casimero kontra kay Yukinori Ogoni, doon po natin makikita yung diferensya nito si Marlon Tapales at Casimero Cuadro Alas. Bukod pa po dyan, matagal na pong binibigyan ng hint or ng diskarte, no, or technique ni Nonito Donaire itong si Casimero sa kahinaan po nitong si Naoya Inoue, which is sinabi na ni Nonito dito kay Marlon Tapales hindi naman nakikinig. Ibig sabihin kung hindi yan nakinig si Marlon Tapales, may usapan na sila noon nga pong si Naoya Inoue na magpapatalo, no. Pera-pera po kasi yan talagang bukod po kasi sa hatian nakikitain na milyon-milyon talaga ni Tapales, posibleng magdagdag pa na bayad dahil nga doon sa kasunduan. Well guys, marami pa tayong kaganapan at abangan natin yung official announcement nga po na manggagaling, no, sa kampo ni Naoya Inoue. Sila lang naman ang hinihintay ni Casimero Cuadro Alas. And please guys, don't forget naman po to like and subscribe para updated kayo sa ating mga daily boxing updates.